nyo yan, na-receive ko kaagad yung aking ni-loan dito. So legit na nakakautang pala talaga dito kay Kusog Pera Loan App. So some of you is very familiar na nitong loan app na ito kasi lagi din naman siya sa ads before at hindi na po siya bagong loan app ha kasi nag-i-exist na po talaga siya matagal na. Well, as of now po kasi itong si Kusog Pera Loan App, nagkaroon siya ng bagong update this year 2025 lang. And as of now guys, hindi siya downloadable sa Google Play Store which is before nagagawa nating i-download doon. So isa siya sa loan app na in and out sa Play Store. So possible po anytime babalik din siya doon. So paano ko nga ba na-access tong loan app na ito? Actually guys, nakita ko lang talaga siya sa V App Store. Siya yung bumubungad lagi doon. So itong V App Store po, only Vivo devices lang po ang makapag-access po nito and sabi din nila na-access din po ito ng ibang Android phone. But anyways guys, may website link naman din po silang binibigay kung saan pwede rin pong mag-apply na hindi natin kailangan i-download yung app. Well, ito na nga. What's new dito sa Kusog Pera Loan App? Guys, nakita niyo naman kanina po, still po nakakapangutang pa rin po tayo dito. At guys, hindi siya pa 7 days to pay po ngayon. Legit guys, na 30 days to pay siya. Though hindi siya buong matatanggap ha, pinapauna ko na, pero nakita niyo naman kanina nakakapangutang talaga ako. And of course, lahat po ng details ng loan ko dito, yung loan summary ko po dito, isa-isahin ko yan sa inyo. Pero ang tanong dito, okay ba siya utangan or nakakatulong ba or maaasahan ba talaga? Since nagkaroon po siya ng latest update po this June 2025 lang. Well, dahil na-apply ko na nga po ito, don't worry po, hindi naman po siya nang hihingi ng income proof. Madali lang po mag-apply dito. Pero kailangan lang talaga natin malaman yung mga bawat details po ng application dito para din aware kayo at handa na kayo if ever gusto nyo siyang itry. Well, FYI lang ha, si Kusog Pera Loan App po is naka-register po siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform po. Naka-register siya dyan as Kusog Pera Lending talaga. Ang developer po ng loan app na ito ay si Fcash Global Lending. Which nakita ko rin po yun sa SEC website at may mga loan apps din siya na very familiar din sa atin. So yan yung mga yon. Well, in-install ko po yung app and then dito po we need to agree no itong privacy policy and disclosure policy po nila dito para makapag-proceed po. Well, before I start guys, disclaimer lang po, this video is not sponsored by Kusog Pera Loan App no. This is just based on my experience po na gusto ko lang pong i-share po sa inyo yung tamang expectation po dito sa loan app na ito dahil nagkaroon nga po siya ng latest update. After po nito, dito po sa homepage po ni Kusog Pera po nakalagay dito may highest loan daw sila na 22,000 pesos. Medyo nalilito ako dito guys kasi meron silang maximum loan amount dito sa baba na 12,000 pesos. Diba? Ang gulo no? Ano bang susundan ko dito? But anyways, so wala naman akong choice. So click this go to borrow para po makapag-proceed po ako sa aking application. Well, here po agad-agad I need to input my mobile phone number and then after that po na-click natin itong get code to get the verification code. Bumalik po tayo sa homepage po ni Kusog Pera Loan App which is nakalagay na naman po dito na may highest loan installment naman siya na 33,000 pesos. Medyo magulo no? Kanina 22,000, may 12,000. And then dito po sa baba, may current loan amount po na non-installment na 1,000 pesos daw. As far as I know kasi po, according to my research din po kasi itong non-installment feature po ni Kusog Pera is ito po yung pa 7 days to pay po niya which is ayaw na ayaw ko yung 7 days to pay. Kaya ang ginawa ko po, ito pong get a credit line po yung kinlik ko. And then here po, I need to complete daw po itong application process niya po, which is the identification cards, personal information, employment details, and bank information po. So to proceed, I need to click this loan now. And here po is magsisimula tayo dito sa identification card niya, which is the ID information po ito, including my ID type, ID number, full name, and birthday. Well, sa baba, I need to take a photo of my ID din po. Well, anyways, ito po yung mga ID type po na hinihingi or nire-require po, which is meron silang mga recommended ID type, meron din namang other types. So, pipili lang po tayo ng kahit isa dyan. And for me, I choose my PhilHealth ID lang po. So, after po nito, this is followed by the personal profile na po. So, personal details po natin ito. Dito po sa baba, I need to provide the emergency contact po, or the contact references po. Which is 5 po yung hinihingi po niya dito at magdedirect po siya sa ating phone book list. Hindi po siya manually fill up. And then, this is followed by the employment information na. It talks about our income details, company info. Here po, ito nga po pala yung employment status po.
dito. Don't worry naman guys, kahit pa may employed individuals dito, meron din namang unemployed housewives, student. Kasi wala nang pinagkaiba kahit piliin natin kahit ano po dyan. Kailangan pa din naman natin mag-provide ng ating income details. So anyways, kahit ano pa man, kailangan pa rin natin yan fill upan para makapag-proceed tayo sa next application, which is the bank information na po. Kung saan dito po nila isisend yung ating loan amount na na-approve if willing tayong i-disburse ito. So for you to have an idea guys, no, kapag pinili natin tong online transfer, andyan po si Maya, si GCash, and other bank accounts po. Well, kung gusto naman po natin ng cash pick up po, so isa lang po yung choice niya, si M. Lowillier po. So for me guys, hindi ko napapahirapan yung sarili ko. I choose my online transfer, and then preferably si GCash po yung pinili ko para mas mabilis ko po siyang manotice. And then after po nito, completed na po yung aking application process po dito. So I need to click the loan now button dito sa baba para malaman natin ano yung next step. So ito po yung kaganapan, no? Meron akong loan offer po na 2,000 pesos. 30 days to pay lang po yung naka-enable dito. Hindi pa po ako eligible sa 45 days hanggang 120 days. And then dito pala, no, bago ako makapag-proceed, I need to check this credit line agreement po. Dahil kailangan po nila ng signatory po dito like this one. So kailangan natin mag-undergo ng signatory. Well guys, alam niyo naman, kapag gusto ko lang i-try yung loan po, is talagang doon ako sa minimum amount to cash loan po, which is the 1,000 pesos. Kaya binaba ko po siya, dinrag ko siya pa baba. Anyways, after naman po nito, click natin yung apply loan. So, dito na po natin malalaman yung gustong-gusto nating malaman dito. Well guys, kung makikita nyo po dyan, hindi po natin buong matatanggap ang 1,000 pesos because of the service fee po na 200 pesos na 20% of our loan amount. Yung 200 na yon, ima-minus siya sa 1,000 kaya ang matatanggap or i-issue na lang na amount sa atin is 800 pesos. Yes, again, hindi siya buong matatanggap. Of course, kinumpute ko siya at lumalabas pa rin naman po na 35% of my loan amount yung effective interest rate niya sa akin na pinagsamang interest po at service fee niya. For me, very magaan na lang tuhulugan kasi every 15 days naman from today that I am trying this loan up, and then every 15 days magbabayad po ako dito ng kahit paano kaya ko lang siyang bayaran. But anyways, no, wag kayong magpapakalate dito in case na gusto nyo siyang itry kasi meron siyang mga percentage of penalty and late payment fee po. And then kapag daw nag-cancel tayo ng loan, meron siyang loan cancellation transaction fee of 100 pesos. Diba? Magkakautang ka talaga dito. Well, anyways, dahil decided po ako na subukan po ito, no, in-agree ko po, including the privacy policy na naman, at saka personal data collection, etc. po. Kailangan ko po siyang i-agree para makapag-proceed po ako. And I need to undergo the facial recognition po. And then after nyan po, buti na lang napansin ko, ayun yun na kasi magpa-screen record or magpa-screenshot po, is pinicturan ko na lang po. Ito po yung next step nun. Loan submitted na po agad-agad. Anyway, so binalikan ko yung app at nakalagay nga po dyan, processing siya. So hindi po siya instant talaga, agad-agad, makukuha agad natin yung ni-loan natin. Well, ito na nga, matagal talaga ako nag-antay. After 1 hour po, naka-receive ako ng GCash. Which is, guys, it is what it is. Sa 1,000 pesos, 800 pesos po yung na-receive ko po dito. So, legit na nakakapangutang pero hindi talaga siya buong matatanggap. Agad-agad, pinuntahan ko agad yung aking loan app. Tiningnan ko, baka may nagbago sa aking payment details. Baka 7 days to pay na lang ito. Kasi nakalagay dito, congrats daw. And then, syempre, kinonfirm ko siya. And then, nakita ko nga po yung repayment plan ko po dito. At wala naman pong nagbago kanina. And legit po na hindi siya 7 days to pay. And that's it. Ang takeaway ko lang po dito sa application ko, baka iba siya ko, sasabihin nyo na okay siya kahit hindi naman. So ito ha, sabi ko nga sa inyo, nagiging transparent ako palagi. Huwag kayong mangutang dito kung hindi kayo nangangailangan ng bonggang-bongga dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, 35% po yung kikitain nila sa atin sa ating loan amount. Pero ang maganda doon naman, kahit papaano, 30 days to pay siya. Hindi nakaka-pressure bayaran. Kasi yung mga ganitong interest rates, guys, sa other loan app po, is 7 days to pay lang po ito. Compared naman sa 30 days or sa every 15 days na payment, mas lamang naman ito. Well, maybe we can consider this loan app kung talagang wala tayong malapitan. Wala na tayong choice kasi nakakapangutang nga naman talaga. And regarding naman sa customer service, wala pa akong masabi sa inyo kasi nga kauutang ko lang dito and let's see kung paano siya maningil. Sa mga paulit-ulit na nakapag-try dito, paki-comment down below po para aware din po yung iba nating viewers, and don't worry, sabi ko nga sa inyo kanina, lagi ako mag-a-update sa inyo. I hope nabigyan ko po kayo ng tamang expectation dito sa loan app na ito. And again, pag-isipan nyo pong mabuti if ever gusto nyo po siyang itry. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!